Mayong hapon ka naton tanan. Akong dakong pagtahod sa tuang halangdong mayor sa munisipyo sa Tubod, si Mayor Leoncio Bagol, ug sa mga opisyalis sa tuang lungsod ug sa tuang mga opisyalis sa kabarangayan dinhi sa lungsod sa Tubod. Mayong hapon ka naton tanan. Ang gihatag sa kuha nga imbitasyon mao ang pagpasabot may tungod sa konsepto sa pinakapopular karon nga programa sa atong kasamtangan nga presidente mao ang pag-usab sa tuang sistema sa pangagamanan gikan sa sentralisado ngadto sa federalismo. Yan. Magbutang kog tulo ka bangko diri kay mag-intermission ko, mag-magic nila. Nako ihatag lang na example. Okay. Dunay panutihon mga kaigsunan nga kanabitang pulong na DBM, kadagana naman tayo mga barangay officials, treasurer. Ang DBM nato kay Department of Budget and Management. Sa iskutanan sa federalismo, ang DBM daw, ang meaning dawanan niya kay Jutay, Bahin, Mindanao. Muna ko ang kasamtangan nga pangitabo karon. So kung mag-federalismo daw kita, DBM kung gihapon, may mo na siya Dako, Bahin, Mindanao. So muni ang akong sinugdanan sa paghisgot nako kaninyo mga kaigsunan, may tungod sa federalismo sa paghandom na kita dinhi sa Mindanao, marang-arang ang ato ang kahimtang. Kung makita nimo sa mga sa television, sa mga news, makita ninyo nga ang Manila, mga dagkong mga personalidad dito, dili gayud sila uyod sa federalismo. Normal ka na siya kay isip usa ka political science practitioner mga kaigsunan, kung ang lugar sa dugay nga panahon nagsinati sila, nag-enjoy sila sa monopoly of power sa ilahang lugar, sila nakabenepisyo. O panahon kung mag-federalismo na kita, ibahin-bahin ang mga gahom, normal sila ang unang mapitahan. Nya sa among dagan sa pagpangampanya may tungod sa federalismo, nakita gyud namo duha ko ka tuig na standby sa Manila kay nagkampanya sa federalismo. Galisod gyud kami sa pag-convene sa mga taga Manila sa pag-usab. Dini sa Mindanao, kusog kayo ang federalismo, Cebu, Cagayan de Oro, sa Visayas. Pero dunay dakong problema kay labi na sa pagkakaroon nga ang kampanya sa federalismo, kusog kayo. Ang problema lang is ang mga katauhan nakahibalo nga dunay po na federalismo, apan kung pangutanon kung unsa ang federalismo, maglisod gayon. So, next slide. Yan. Ang atong region, Northern Mindanao, dato tayo may tungod sa mga banggiitan nga mga personalidad nga nagkampanya sa federalismo. Akong gibutang diri mga picture sa mga buhi pa ni silang tulo, mga karaan nga mga personalidad nga nangampanya gid sa federalismo. Amon sa inyo adin ipipila kaila gid kay sila sa inyo lahat. Una, dito dapita si Humubuno Adaza. Kaila pa siguro mga young ones nato dinhi kaniadtong kampanya gid sa federalismo. Then kanang sa tunga ang amahan sa Local Government Code of 1991 nga sa dihang iyang gipasa ang Local Code of 1991, ang iyang yung original nga idea federalismo gayud. Pero tungod kay mga opisyalis kaniadto sa Manila, kadagana sa opisyalis against kayo sa federalismo, na-reduce ang federalismo nga idea ngadto lamang sa Local Government Code of 1991 nga mao ang Biblia sa mga kabarangayan sa mga lokal nga pangagamanan. Si Nini Pimentel. O karon, si Nini Pimentel usa sa mga banggitan, eksperto sa federalismo nga gipili ni Duterte karon nga mao ang magtuon kung unsaon pag-usap sa atong batakang balaod. Ug ang ikatulo, ambot kada adlaw makadungog ba mo sa iyang programa, perspective. Mayon siya nga ang lungsod nga nasayod, may makahatag kusog sa atong kagawasan, something like that, di ba? Former mayor sa Cagayan de Oro, na priso po ni siya kay
dito sa Cagayan sa imong istorya niya ingon siya na priso siya kaniadto 1986 kay gideklarar man niya ang Federal Republic of Mindanao na siya kagaling nga flag, na siya kagaling kwarta, na po siya kagalingon nga passport, na po siya kagalingon nga army. Gipriso ni siya Mayor Rubin Canoy sa Cagayan de Oro. Karon gipili po siya usa sa magtuon. So burag unong ka taga Mindanao sulod sa 20 ka mga gipili ni Duterte nga mao'y magtuon kung unsaon pag-usab sa atong batakang balaod. Next slide. Ako personal, akong ipasaysay lang sa inyo ha, paibalo na ako sa inyo ha, nga akong personal stand, number 1, dili ko uyon sa presidential, uyon ko sa parlamentaryo. Ako tamong tagag example kung unsay diferensya sa duha para panahon kung inyong mga katawhan mismo mangutana kung unsay diferensya. Mura ba'y pinakainit kayo nga issue karon o kagahapon sa news ang katong mga 20 ka mga dipili ni Duterte nga may magtuon nagputar sila 11 ang pabor sa presidential, 7 ang uyon sa parlamento ug nag-run off sila 16 uyon sa presidential, usa na lang sa parlamentaryo. So duda ko burag presidential gyapon. Pero sige lang, wa pa man takabalo sa dagan sa pagdebate ani karon. Number 2, uyon kay ko nangampanya ko sukad pa tuig 2009 may tungod sa federalismo dili lang sa Mindanao tibuok Pilipinas. Dayon ang sa base sa mong pagtuon nakita namo nga ang social market economy dili ang kapitalismo ang para sa Pilipinas. Kana wala na siya gisgutan karon nga mao ang discussion. Ang discussion may tungod ang Federal Republic. Ato dahil i-welcome ato ang Provincial Director sa DILG si Director Bruce Culao. Ato pakpakan. Yan. Pwede lang. Yan. Okay, thank you. Si Provincial Director Bruce Culao, nag-classmate mi dito sa Germany, nagtuon mi o federalism atong tuig 2011. Kaya ang Germany, federalist country man sila. So atong 2011, doon ay mga 11 ka mga batanon tibok Pilipinas, idala dito sa Germany o gipatuon mi unsay pasabot sa federalism. Ibalik ko dito 2013, then last year ang Harvard University nag-invite ko na po sa ako ang pagtuon gyapon sa federalismo. So sa akong pagtanaw, sa akong personal pagtanaw sa kasaysayan o sa masakit nga kasinatian sa Pilipinas, ang ayan gayon ang federalismo. Muna atong unod sa atong hisgutan karon. Dayon ang sunod unsaon pag-usab sa atong batakang balaod, ang akong personal na una-una, mas uyon ko sa Constitutional Convention. Doon na may tulo ka paagi unsaon pag-usab sa atong batakang balaod. Ang unang pamaagi, ang mga tao mag-usab. Gitawag siya People's Initiative. Yan. Apan ang People's Initiative, mahal kayo. Malisod kay kakinahanglan kada presinto 3% mo pirma. Then tibuok lungsod 10% sa mga registered voter, kinang tibuok Pilipinas 10%. Murag lisod kay kwaon ang perma sa mga tao kung saan pag-usab sa batakang balaod. Ang ikaduha, kaning gihugon-hugon nga may mahitabo, ang gitawag nga CONAS or Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly nagpasabot na ang kasamtangang kongreso nato karon, meaning katong gipili nato nga mga congressman o ang mga senador, sila ang tugutan nga maghimo sa pag-usab sa batakang balaod. O ang ikatulo nga pamaagi din ako uyon kanang gitawag nato CONCON or Constitutional Convention. Din sa dili pa mag-usab sa batakang balaod, ang mga tao magpili sa usab kung kinsa ang ilang pasulaton. Ako namuyon ko sa Constitutional Convention kay sa kasaysayan sa Pilipinas mga kaigsunan, wala pa gyud tay nahitabo nga nagkonkon nga tinuod. Ang una natong constitution kang Emilio Aguinaldo, ginganlan kato siya Malolos Constitution. Mga amigo ra ni Emilio Aguinaldo sa Manila ang nagbuhat. Dayon pagka abot sa mga Amerikano, gipabuhat kitag constitution si Manuel Quezon
yang gisamaran yang kamot, dugo yang gipapirma. Kay nga naman, ang Mindanao atong panahon na, walay tingog. Ang nagrepresentar sa Mindanao, halos mga taga Manila. Si Tomas Cabili lang o pipila ka taga Mindanao ang nagdala sa tingog sa Lanao o ubang lugar. Pero ubang mga lugar sa Mindanao, mga taga Manila. Dayon nagdeklarar og martial law si Marcos, nagbuhat na pagbag-ong konstitusyon, 1973 Constitution. Mga amigo rapod ni Marcos, mga KBL, ang nagsulat sa 1973 Constitution. Dayon nagrevolusyon ta 1986. Nagbuhat og kaning atong Constitution karon. Mga amigo rapod ni Cory Aquino, 50 ka buok. Wala pa gyud sa kasaysayan mga kaigsunan nga kita, ako, si Manong, si Manang, si Inday, kita nga mga yano ba, ipapili kita kung kinsay angayan. Kung gusto kita magbimo o konstitusyon nga attach gayud ang mga tao, pabuto ang mga tao, siguro muni ang panahon kay wala may revolusyon, wala may Amerikano nga nagdiktar nato, mura man tagawas nun karon, ang anong di man nato, yung pa nila gasto daw kayo, pero kung buhatan nato ang batakang balaod sa Pilipinas, kinamugasto tagdako kay mo man ni ang mag-define sa kaugmaon, dili lang kay nato apan kaugmaon sa itong mga anak. Manginaot ko mga kaigsunan nga paguman sa akong pag-istorya dinhi, number 1 ang gihatag sa kuha, yan, makasabot kamo unsa ang federalismo, dili na lang kumusulti unsay detalye kaayo kay nagsugod na raba ang debate sa federalismo, papaman kumuhatag kong mga detalyado, dili mao ang maaprubahan. Ako lang ihatag sa inyo ha, maghimo na lang kung murag maestro kaninyo, maestro magyud po tinuod ko, magmaestro magtulo sa inyo ang katong pinaka-importanting konsepto may tungod sa federalismo, akong ihatag kaninyo, aron panahon nga hisgutan ninyo ang detalye, mas dali na ninyo masabtan. Kay lisod man kay kung maghatag detalye din niya, lahi ang maaprubahan sa taas. Ikaduha, makapanghinuklog unta kamo kung nganong kinahanglanon nato mausab. Dili ko kamo diktahan kung nganong kinahanglan ta mag-usab, pero akong ipakita sa inyo ang mga importante nga hinungdan. Ikatulo, unta mahimo ninyo, ma-analyze ninyo kung unsay makuha sa lokal nga pangagamahanan, unsay makuha sa tubod, unsay makuha sa mga kabaranggayan panahon mag-usab kita. Kadaghan dinhi mga barangay official, unta paghuman sa akong pag-isgot dinhi, makalamtag kamo, makahunahuna kamo, makadebate kamo tagsa-tagsa kung doon na ba ni kaayuhan sa tagsa-tagsa ka mga lokal nga pangagamahanan. O ang katapusan, evaluate kung unsa gianayan pamaagi sa pag-usab sa atong constitution. Ang last two, ang 3 o 4, dili na siya 5. Ang 3 o 4, ihatag na ko na nga trabaho kaninyo, iningulit ninyo sa inyong balay, inyong hunanaon, kay kanira ba, mga pipila na lang kabulan siguro, ang debate sa federalismo, wala dili na dito sa national, siguro ana-ana diha sulod sa inyong mga balay, o sa mga waiting shed, o sa mga gym, sa mga kabaranggayan. Nindot tanaw nga mga barangay mismo, mga barangay official, mo'y mangunay sa pagpadayaw o pagpasabot sa mga katawan. Now, sugdan ako ang hisgutanan may tungod sa federalismo mga kaigsunan, pinaagi sa pagdiferensya sa duha ka pulong, purma sa pangagamahanan o sistema sa pangagamahanan. Okay? Ang duha, lahi ka na sila. Usahay doon tayo mga tao nga okay ra gyapon nga ma-interchange. Okay? Naiwan musulting sistema, nagpasabuting purma. Pero isip dinhi sa pagtuon gid natong tarong kung unsa ang federalismo, akong i-diferensya sa inyo ang buot pasabot sa purma sa pangagamahanan o sistema sa pangagamahanan. Ang duha, lahi. Kung mayong nagpurma sa pangagamahanan mga kaigsunan, sa pangagamahanan mga kaigsunan, kani siya ang nagpasabot ang horizontal aspect. Kay kada gobyerno mga kaigsunan, doon ang may tulo ka departamento. Ang isa ka departamento, ang ihatag sa inyo kaning bangko, no? Yan. Oh. Matag gobyerno sa tibok kalibutan, dili lang sa Pilipinas, kadagana doon ay tulo ka departamento. Ang unang departamento, doon ay executive department, sa inyong lungsod ang mayor,
Dili po dunay legislative department sa inyong lungsod, ang vice mayor o ang mga membro sa Sangguniang Bayan o ang ikatulong departamento mo ang judikatura o ang judicial. Mawala pa din sa tubod kay national man ang Supreme Court. Pero sa national level, nagining tulong. Kung may kagporma sa pangagamhanan, nagpasabot kini siya sa relasyon sa tulong ka departamento. Kung ang tulong ka departamento, galahi yun na sila, ang tawag niya na presidential. Pero ang executive department gani o ang legislative department nag-usa sila sa usa ka balay, ang tawag niya parlamentaryo. Duha ra gyud ka porma sa pangagamhanan sa tibuok kalibutan ang atong pilian, presidential or parliamentary. Ang nasod sa Pransya, gitawag nila lang pagalingon og semi-presidential. Okay? Pero generally duha ra gyud, presidential o parlamentaryo. Ang Pilipinas muni ato ang porma. Okay? Muna, ang mayor ninyo din dunay veto power. Meaning, unsay gisgutan sa legislative department, dili pwede, kung dili mo yun ang mayor, pwede siya mag-veto power. Pero sa barangay, mura-mura siya parlamentaryo. Kaya ang barangay, siya mo chief executive, siya mo po ang mag-preside. Kana siya ang dagway sa parlamentaryo. Actually, sa Pilipinas, ang barangay parlamentaryo na daan. Okay? Yan. O ang ikaduha mga kaigsunan, kumingon gani ka o sistema sa pangagamhanan, ang buot pasabot niya na ang relasyon sa nasyonal o sa lokal. O sa relasyon sa Manila ngadto sa tubod. Duha ra ka sistema sa pangagamhanan sa tibuok kalibutan. Ang una, ang unitary. Din ang Manila mao'y magdiktar kung unsay buhaton sa ubos. O doon na pagingan nga federal. Ang federal, gikan siya sa pulong na federasyon. Ako yatag example sa inyo siguro pinakasuod na example, nasod sa Amerika. Ang kasaysayan sa nasod sa Amerika mga kaigsunan, sa wakas naman nasod, daghan sila og states. Ang original 13 ka states, karon kay 50 man sila kabuok. Pero sa pagsugod sa Amerika, 13 pa na sila ka states. Unya, ang mga states dito sa Amerika mga kaigsunan, dunay gitawag nga kagawasan. Kagawasan ani nga lugar, kagawasan ani kagawasan. Kada nasod sa kalibutan mga kaigsunan, dunay duha ka klase sa kagawasan. Ang usa ka kagawasan gitawag siya external sovereignty. Napasabot nga ang Pilipinas gawas nun kung unsaon na to pakigrelasyon sa gawas sa nasod. Muna gitawag og external sovereignty. Ang ikaduha nga kagawasan mo gitawag nato internal sovereignty. May kang internal sovereignty mga kaigsunan, muna'y kagawasan sa usa ka nasod nga dumalahon niya ayang sulod sa nasod. Ang Amerika, sa wapas na mahimong nasod, bulag sila. Nagsabot sila na magfederasyon sila. Yan, magtapok sila. Tawagon nila ilang nasod og United States of America. Pagtapok nila mga kaigsunan, ang ilang external sovereignty, ilang gisurrender sa ilang kapitolyo dito sa Washington DC. Apan, retain nila, ipabili nila ang ilang internal sovereignty. Muna matingala ka sa Amerika, nga sa Colorado, sa state, legal ang marijuana, pero sa ubang state, dili. Yeah? Dito po sa ubang state, legal ang lalaki magminyo, pero sa ubang state, dili. Tungod kay kada state, doon na sila internal sovereignty nga di pwede madiktahan sa Manila. Muna ibut pasabot sa federal system of government. Okay? So nakakatuna mo na nakoy gihatag na pulong sa internal. Ang uban na pagsulti, halak ka. Yan. So nagpasabot, asymmetrical siya, kung mahimong state ang Northern Mindanao, posibleng sakop ang Lanao del Norte, posible ang atong internal sovereignty dinhi, lahi posible sa ARM. Lahi po dito. Ug ang national government, ang central government nasa Manila, makafocus na lang siya sa pipila. Sa Amerika, ang ilahang central government, mag-focus na lang siya sa pakigrelasyon sa ubang nasod, pagpalig-on sa army o sa naval, sa security, ikatulo, pagmintinar sa kwarta o sa ekonomiya. Ang uban mga matter, mga concern may tungod sa lokal, unsa man ang pangagamhanan sa Pilipinas karon. Yan. Sa pagkakaroon,
Usahay kung mangutana ko sa mga tao kung unsay pangagamhanan sa Pilipinas, kadagana sa tubag nato kay demokrasya, di ba? Kung estudyante ko ka mo, bagsak diretso. Yan, di ba? Joke lang. No? Yan. Ang kumplito gid nato nga pangagamhanan mga kaigsunan, kana siya upat ka buo. Ang Pilipinas, demokratikanon, tinuod. Ikaduha, republika, mo gani na ang opisyal nato nga pangalan, Republic of the Philippines, because we are a republic. Dayon, ang atong porma sa pangagamhanan, presidential, kanintulo. Yan. O ang atong sistema sa pangagamhanan, sentralisado. Manila ang nagdiktar sa kinatibukang kinabuhing pampolitika sa tibok Pilipinas. O kitang dinhi sa ubos, maghangad lang o maghulak, magpaabot kung unsay idikta sa taas. Klaro? Yan. Now, demokratikanon kita mga kaigsunan o republikano, demokrasya kita mga kaigsunan tungod kay importante ka nato ang tingog sa kadaghanan. Munang doon natay eleksyon. Ang tao nga makadaog pagkamayo, katag yung daghag botos. Yeah? Majority will rule in democracy. Because, kinagkuha kita ang pangagamhanan, nagingon nga, government of the people, by the people, and for the people. Meaning, kita ang tag-iya sa atong gobyerno. Okay? Muna, ambot pasabot sa demokrasya. Mugani lang sa demokrasya, nihaong siya sa katungod o kagawasan sa mga tao, kay dili magkamahimong tag-iya sa usa ka gobyerno kung wa kay kagawasan. Di ba? Kung doon na kay kagawasan, makaingon ka nga, I am the owner of tubod. I am the owner of the national government. That's democracy. Klaro, ang republic ang pinaka-importante. Ang Pilipinas dili biagingan lang og Democratic Philippines. Our official name is Republic of the Philippines. Nga naman, kay kumiyo kag republic mga kaigsunan, nagpasabot nga dili sa tanang panahon ang tingog sa kadaghanan sakto. Dili. Yan. Ang importante gayud kay doon na kita'y mga hiyas nga gibutang nato, gipangmuntar nato, nga bisan pag gamay na ang uto dito, apan tumod kay mo kana ang atong mga hiyas sa atong nasod, ato ginang pagatumanon. We have 7 so far. Number 1, rule of law. Number 2, truth, justice, freedom, love, equality, and peace. These are the 7 common good that our republic must preserve. I'll give you an example. For example, sa inyong gamay nga purok. Example lang niya, sa inyong gamay nga purok, dunay usa ka lalaki nga nang rape pananglitan ng mga bata. Dayon gipatay, for example, di sukog gid kay mga tao. Nadakpan ang rapist, for example. Pag mayon ka nga, unsaon nato ning rapist? Dali mo yun nga, ato nang kulatahon, ato nang ibitay, kasuko man, di ba? Di ba yung leader nga, kinsay mo yun nga ito ng ipitay, pataas nitas kamot kami. That's democracy. Di ba? But that is wrong. Klaro? Yan. That is the voice of the people. But that is wrong. Di ba? Ang musunod na din, ang republic na to. What is the republic? Our country is run based on rule of law. Pati babaw balaod. Pag nadakpan ang rapist, ihatod sa presinto, filean siyang kaso. Klaro? Klaro ba? Ayan. Because we are a republic. That is why our country is named not Democratic Philippines, but Republic of the Philippines. Because we are run not only by numbers, but we are run based on the common good. Klaro? Klaro? Ayan. Okay. Next. Yan. Unsa day usbon sa Pilipinas? Yan. Moni siya. Ako ning isulti sa inyo kay at one time nakatagbo ko nga hala, magfederalismo data. Di ba kata magkomunista? Yan. Di ba? Nangahadlok ang mga tao. Basta dili na ta demokrasya. Yan. Okay, unsa day usbon sa atong pangagamhanan? Usbon ba ang atong pagka-demokratikano o pagka-republikano? Dili usbon, magpabilin ang atong pagka-demokratikanon o ang atong pagka-republikano. Number 2, usbon ba ang presidential?
posibleng mausap, posibleng maparlamentaryo, posibleng magpabiling presidensyal. Ako nadunggan si Duterte uyon siya nga magpabilin presidensyal. Gahapon ang balita sa Konkon ni Daog magpabilin ang presidensyal. Unsa na usbon? Ang usbon di ay ang relasyon sa Manila ngadto sa lokal. Gusto ba ta magpabilin nga ang kanunay na lang magdiktat ang Manila o gusto ta nga mag-federal nga taga-agdako tayong tingog ang gikan sa ubos padulong sa taas? Isip usa kaya nung lungsuranan mga kaigsunan, nakasabot yung kan Duterte. Number 1, taga Mindanao siya. So kita sa Mindanao, masinati gid kita kung unsa epekto sa dunay magdikta sa taas, din kita ang pinakaiwit. Ulahi kita perminti sa benepisyo kay layo man ta, di ba? Dayon ang matud nila kay ako man ay hisgutan niya, ang klase sa ekonomiya sa sentralisado trickle down economy. I don't know if you have heard about that. Trickle down economy. Trickle down, mura mo ko na trickle down nga murag bisbisan ba? Yan, bisbis, di ba? Kunya kay kita pa man ta sa ulahi, mumuho na lang ito madawat, di ba? Kalayo man ta, di ba? So, muna epekto po sa sentralisado. Ikatuha pa yun, dugay kayo nga mayor si Duterte. So, nakasabot siya, sama kaninyo ng mga lokal nga pangagamahanan kung unsa epekto nga kanabitang duna kay talent na magdumala, pero dili kakahimo kay someone is dictating up. Example, I do not know if you have experienced this one. Tawag ni, mga taga Manila, mamadlong ka na to. Huy ka na yung traffic ba, gubot kayo. Huy ka mo diri sa lungsod, yung basura hugaw. Huy ka mo diri sa lungsod ba, kay kaning tawag ni, daghan kayo mong squatter. Niya taga Manila siya. Nilami pa biya ignon niya, sa Manila inyo haway traffic. Yeah? Sa inyo sa Manila, limpyo. Pati na kay hugawa sa Manila, di ba? Pero mga nila sa bus, tungkol kay sila pinakagamhanan, it would be very easy for them na magdiktar. Niya kita po kay napunta kinayang pagka-probinsyano po niya, pakanto na to sila, among mahon, di ba? Niya pag mapotrabat sila kay magtinagalog po ta, di ba? Yan, oh. Niya kung kita may mga to dito kay magtinagalog po ta. Yan, muna makalitok ka nga, bawal tumabok dito, baka maligsan tayo, di ba? So, so maglisod yun tayo, di ba? Yeah, yan. Okay. So, usbon di ay, sa atong presidente, sa pagkakaroon, usbon ang Batakang Balaod, pag-redefine sa relasyon sa Manila ngadto sa lokal. Okay? So, unsay mo pasagot sa kasamtangang pangagamhanan? Ako gining gibinisaya, mga kaigsunan, then magbilin kong kopya, kung mangayo mong kopya, hala, pangayua ka na ninyo, libre, wa ka na'y bayad, bisag nagbuntag ko ana o ka ng, kay listen ba kayo mag-translate from English to Bisaya, di ba? Unya, na may mga pulong sa in-English nga, di mo mabinisaya. Imo na lang yung tanaw-tanawon kung mo maubagayo, di ba? Kanitanan binisaya niya akong gisulat din eh. So kung sa may pasabot sa atong kasamtangang paggamhanan, akong basahon, ang unitary presidential na pasabot, usa ka pangagamhanan, diin ang ekonomikanhon, politikanhon o administratibong kagahuman sa tibok gobyerno, gimugna, gidumala o gipadako-nako na nga pulong, gimonopolyo sa nasudnong kapital dito sa Manila. O ang mga lokal nga pangagamhanan maghulat o mag-agad lamang sa unsaman ang idunol gikan sa taas. This is our government today. Powers, economic powers, fiscal powers, administrative powers, and the most important power is the political power is monopolized by the central government which is in Manila. Okay? Yan. Now, unsa may pasabot sa unitary presidential, meaning nagminyo ang unitary, giminyuan po sa presidential. Moni karon atong pangagamanan. Ang unitary presidential, usa ka pangagamanan, din adunay monopolyo sa ginatibuk-ang dahom sa gobyerno dito sa nasudnong kapital, din ang sangay sa ehekutibo gidumala sa presidente isip pangulo sa nasod o pangulo sa gobyerno. That is unitary presidential. Ngano na ngon kung tanang nasod sa kalibutan duha ka pangulo. Sa in English pa na siya head of state o head of government.
Sa Bisaya pa, Pangulo nato sa nasod, nato'y Pangulo sa gobyerno. Ang Pilipinas, ang atong head of government, ang Pangulo nato sa nasod, mao ang Presidente. Very good. Siya ang magdala sa tingog sa Pilipinas ngadto sa tibuok kalibutan. O kay ikaduha, mao ang Pangulo sa gobyerno, kinsa man tong head of government? Ha? Kinsa man? Ang Presidente gyapon. Mao ganing gitawag kag presidential kay pinakagamhanan ang presidente. Kay siya ang head of state and at the same time, he is also our head of government. Dunay nasod sama sa Japan, ang ilang head of state, ang emperor. Mao magdala sa tingog sa Japan o siya ang magdala sa kasaysayan ug hiya sa Japan. Ang ilang head of government mao ang prime minister. Two different persons running the entire government. Ang Germany, ang ilang head of state, presidente. Mo'y magdala sa tingog sa Germany. Pero ang gadala sa gobyerno, chancellor. Duha ka tao, lahi. Sa England, ang ilang head of state, si Queen Elizabeth. Ang ilang head of government na nagdumala na may political power, mao ang ilang primero ministro. And that is what we call parliamentary form of government. Clear? So kung presidential DI, ang presidente, mao ang head of state and at the same time, head of government. Kung parliamentary, posibleng duha ang atong Pangulo. Okay? Yan. Ako pa yun. Ikaduha, aron masabtan dito kung sa federalismo. Yan. Akong gikumparar mga kaigsunan. Kani unitary presidential, mao ni ang atong pangagamhanan karon. Doon ang ikaduha, federal presidential, pananglitan federal ta por magpabilin atong pagka-presidential. Okay? Ang ikatulo, kani akong gusto ko, ako'y papilion. Yan. Federal parliamentary. Yan. Sa tulo, magpabilin gyapon nga way mausab. We remain to be democratic and republican. Doon na ba'y nausab? Doon ay nausap? Wala. Wala. So klaro mga kaigsunan nga dili mahadlok na mayon nga kasi di data demokrasya. Yan, why mausap? Magpabilin gyapon. Ang Amerika, federal man sila, pero democratic and republican also sila. Yan. Ikaduha, unsay may tabo sa atong mga pangulo? Yan. Sa unitary presidential, usara ang head of state ug head of government, president. Kung federal presidential ta, mo ra gyapon. Usa ra gyapon atong pangulo, pero duha yang trabaho. Magdaa sa tingog sa laing nasod ug magdumala sa atong pangagamhanan. Ug ang ikatulo, kung mag-parliamentary kita, posibleng duha atong pangulo. Lahi ang presidente nga mo'y atong ceremonial head of state and at the same time, lahi pud ang ato ang magdumala sa gobyerno. Klaro? Klaro. Yan. Next, branches of government. Maunsa ka ang atong mga departamento. Yan. Kung sa kapagkakaroon, doon na gyapon tayo executive, legislative, judiciary. Pareho gyapon. Kung mag-federal presidential ta, way mausab. Mora gyapon. Executive, legislative, judiciary. Pero kung mag-federal parliamentary kita, muna akong giingon kaninyo mga kaigsunan, na ang duha, yan, mausa na. Okay? Yan. Tagata mong example mga kaigsunan nga nung kinanglan mag-usap. Namatay membro sa Sangguniang Bayan din eh. Yan, wala no? Yan. Sila mo sa barangay, kabaluman mo na. Sa Sangguniang Bayan, posible na amoy magbuhat mong mga ordinansa moagi o first reading, second reading, third reading. Pareho gyapon dito sa nasudnon. Ang atong kongreso, duha ka balay, ang lower house, ang mga kongresista, o ang upper house, mao ang Senate. So kung magbalaod sa Pilipinas mga kaigsunan, sa lower house, first reading, second reading, third reading. Pananglitan, maghatag og 2 billion sa lungsod sa tubod. Buhatag balaod, first reading, second reading, third reading, lower house. Isa ka din sa Senado. Pagsaka sa Senado,
Nagwater ko na po siyang 3 reading. First reading, second reading, third reading. Panalitan, ang igawas dito kay 1.5 billion ra ang aprobahan. So lahi ang version, mubalik na po sa lower house para ang duha magkauyon. Panalitan, ang aprobahan is 1 billion gayon. Ihatag gayon sa lahi nga balay, presidente. Panalitan, presidente kay taga-tupod man, adi ko 1 billion. 2 billion yun. Veto ko. Veto din siya. So balik na po sa Kongreso, magdebate na po sila. Muna sa Pilipinas, dugay kay mahuman ang balaod. Muna pagman sa balaod, usahay patay ng mga tao, o kaha, irrelevant ang problema. Sa parlamento, muna kadaghana sa mga nasod sa Asya nga atong silingan, parlamentaryo sila kay nanuman. Anong dili man pwede nga usa na lang kabalay, wala kay senador? Yan. O ang presidente ang gadala sa gobyerno ba primero ministro, anong dili na lang siya moapil diha sa debate aron ang mugawas balaod na. Sabtad? Correct. Klaro? Wala na veto power. Di ba? Yan, that's parliamentary. Ang problema lang nato kung mag-parliamentary ta kay musugot pa ka mga senador nga walaon sila. Ha? Ang mga tao siguro musugot kay para gamay na lang silduan. Pero mga senador mismo, lisod, abot lang, saan ka na ito pagkumbinsi? Ha? Yan, lisod kaayo, no? Saan ako pagkumbinsi, lisod. Yan, oh. Pero makakumbinsi siguro sila kung mga katauhan edukado, makasabot, makaparticipate sa debate. Di kita may magasto, di man sila, di ba? Yan. That's, muna po na yung mga butang na mga tanghaga nga pwede na itong, kung sa kay may tabo. Napa kay senador mo, uyon nga, uyon ko, mawalaon kami. Yan, ambot lang. Okay. Yan. Oh, nakita na ko. Nakita ninyo, kung presidential ta, bicameral. Bicameral, duha ka balay. Kung presidential, federal, duha ka balay. Pero pag mag-parlamentaryo ta, usan na lang ka balay. Mura nagbarangay. Diba? Ang mag-session ng barangay, nagyan ang kapitan. Kung mag-session ng lungsod, napang mayor sa wala, kay presidential man kita. Okay? Ha? Yeah, not at all time, nandili po required. Pero sa barangay, si kapitan, siya gyud ang mag-preside. Okay, next. Ang SAT national, meaning, unsay may tabo sa mga barangay, mga probinsya, mga lungsod. Yan, muna may tabo sa unitary, presidential, centralized local government system, meaning, hangad tanan sa Manila. Okay? Kung sa federal presidential, ang mga local, under na sa gitawag o federal states. Kay federal naman kita. Posible siguro, Northern Mindanao, usa ka state. So tawagon kita o the state of Northern Mindanao. Okay? Napoy nagsugyot nga ang Mindanao, usa ka state. Yan. Napoy nag-ingon nga, duha ka state ang Mindanao. Ang tulo ka state, Minsupala. Karong March 2, I was invited to design, to discuss, is it possible nga tulo ka state ang Mindanao, Minsupala. Isa sa Mindanao, isa sa ARM, then isa for Palawan, something like that. So 3 states for Mindanao, something like that. Pero sa pagkakaroon ng idea, it will be by region. Muna ngayon ko, muna usa sa mga detalyado na tawag ko, dili kay ta makahukom kung unsa kay debatihon pa siya. Pero possibly, we will become one state, Northern Mindanao. So ang barangay, dili na siya diretsahan under sa Manila. Ang lungsod, dili na po diretsahan under sa Manila. Muduol na ang Malacanang kanato, mura-mura nagnasod na nasa federal state. Nanana po tayo gitawag o federal capital. Natay Kapitolyo sa Tibok region. Okay? Yan. Next. Political culture. Kung saan may tabo sa kulturang politikanon, sa unitary mga kaigsunan, yan, ang resulta, superiority. Panalitan sa pagkakaroon, unitary man ta, Manila ang gadiktar, ang kultura na to, superior gyud. Kung kisa may naimong superior sa tong sistema karon, Manila ang superior, di ba? Gani ang ilang pinulungan nga Tagalog, nahimo ng Filipino, di ba? Unya, kita nga mga Bisaya, bisan tuod nga kita pinakadaghang tao sa Pilipinas, dili ato ang lingwahe ang gihimong nasudnon nga pulong, kundi ang pulong sa Tagalog. Ang Tagalog gikan sa pulong nga taga-ilog, mga taga-kilid sa suba ba.
Yan, di ba? O, kita kay Bisaya sa kasaysayan